Hi everyone! Wala muna tayong pa-intro for today's video dahil alam niyo naman, this is the part 2 sa ating kwento yesterday. Kung hindi niyo pa po nakikita o hindi niyo pa po napapanood ang ating kwento kahapon, which is the part 1 of our kwento today, ay nako, skip nyo muna ito. Hanapin nyo muna yon para maintindihan ninyo at mas lalo ninyong manamnam ang ating kwento for today. Okay? So, tatapusin na natin dito ang kwentong ito ngayon. Kahit mapahaba man ito dahil masyadong mahaba nga ang kwento, pero tatapusin na natin. Huwag na nating bigyan ng part 3, okay? Pero bago tayo mag-umpisa at bago natin dugtungan itong ating kwento, nako, check out na! Ayan po, patingin naman ng ating Blue app sa Shop and Style. Ayan, ang kanilang page, makikita nyo po. So, hanapin nyo Shop and Style, paki-follow, and syempre, nako, tignan nyo na rin kung may mga magugustuhan kayo dyan. Sigurado ako meron dahil ang gaganda naman talaga. Gaya ng kung gaano kaganda yung may-ari na si Ma'am Rose Puno Perez. Hi Ma'am, thank you very much for always supporting and for always being there. Kaya wag na natin tong patagalin. Eto na ang ating tampok na kwento, ang penali. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi ko alam kung papaano ko ilalarawan ang takot na naramdaman ko nung makita ko ang dugo sa suot ko, Mama Mia. Parang huminto ang lahat. Hindi ko na marinig ang sigaw ni Ray. Hindi ko na maramdaman ang paligid. Hindi ko na maramdaman maging ang sarili kong katawan. Ang alam ko lang, may dugo. At may masamang nangyayari sa baby ko. Langga! Narinig ko pang sigaw ni Ray bago tuluyang nanghina ang katawan ko. Pakiramdam ko lumulutang ako habang unti-unting nagdidilim ang paningin ko. At bago ako mawalan ng malay, napahawak ako sa tiyan ko, Mama Mia. Please, wag naman ang anak ko. Please. Pagmulat ko ng aking mga mata, puti na naman ang paligid. Amoy disinfectant. Malamang nasa ospital ako. Malamig at tahimik. Pero hindi yung normal na tahimik, Mama Mia. Yung katahimikan na may kasamang takot. Unti-unti akong napalingon sa gilid. Nandun si Ray. Namumugto ang mga mata niya, namumutla. Mukhang wasak na wasak. At nang makita niyang gising na ako ay mabilis siyang lumapit. Langga. Agad niyang hinawakan ang tiyan ko. Doon ako mas natakot. Pakiramdam ko, parang may kulang sa akin. Tita, nanginginig kong tawag nang makita ko ang mama ni Ray sa gilid. Nasaan ang baby ko? Kumusta ang baby ko? Biglang bumagsak ang luha niya. At dun pa lang, parang alam na ng puso ko ang sagot. Anak, umiiyak niyang sabi habang hinahaplos ang hita ko. Sorry. Hindi ako makahinga, Mama Mia. Hindi. Jem, hindi. Bigla akong napaupo habang umiiyak. Okay lang ang anak ko, 'di ba? Tahimik lang si Ray habang tuloy-tuloy ang luha niya. At sa katahimikan ng lahat, doon ko narinig ang pinakamasakit na katotohanan sa buong buhay ko, Mama Mia. Wala na ang baby ko. Parang may humablot sa kaluluwa ko. Hindi ko maipaliwanag.
Hindi yon simpleng sakit lang. Pakiramdam ko may namatay sa loob ko. At totoo naman. Kasi kasama ng baby ko, parang may parte rin ng pagkatao ko ang namatay. Sorry anak, umiiyak na sabi ng mama ni Ray. Hindi pa siguro para sa inyo. Humahagulgol ako habang yakap-yakap ang tiyan ko. Sorry anak. Paulit-ulit ko rin yung sinabi sa anak ko. Kasi pakiramdam ko, kasalanan ko lahat, Mama Mia. Kung hindi ako tumakbo, kung hindi ako nagpaka-stress, kung hindi ko lang sana sinundan si Ray papunta dun sa ward ng mga babae, hindi sana ako nasaktan. At baka buhay pa siya. Niyakap ako ni Ray pero agad ko siyang tinulak palayo. Huwag mo akong hahawakan. Sabi ko kahit halos mawalan na ako ng boses sa kakaiyak. Kasalanan mo lahat ng to. At hindi siya sumagot. Kasi alam naming pareho na totoo ang sinabi ko, Mama Mia. Simula noon ay parang nawalan na rin ako ng dahilan para mabuhay pa. 2 araw akong halos hindi kumain. Hindi ako natutulog. Hindi ako nagsasalita. Umiiyak lang ako buong araw. Kapag pagod na ako kakaiyak, natutulog na lang ako dahil sa gamot. Pero pagkagising ko, mas masakit ulit. Mas totoo ulit ang katotohanan. Mas ramdam ko ulit na wala na talaga ang anak ko. Minsan nagigising ako sa madaling araw habang hinahawakan ang tiyan ko. Umaasang baka panaginip lang ang lahat. Na baka nandyan pa siya. Na baka maririnig ko ulit yung heartbeat niya. Pero wala. Wala na talaga. Si Ray, hindi niya ako iniwan sa ospital. Mas umasikaso siya sa akin. Siya ang bumibili ng gamot. Siya ang nagbabantay sa akin gabi-gabi kahit na may trabaho din naman siya. Minsan nagigising ako madaling araw at nakikita ko siyang umiiyak mag-isa sa gilid. Pero kahit ganun, Mama Mia, hindi ko na siya kayang patawarin. Kasi tuwing nakikita ko siya, naaalala ko lang ang pagkawala ng anak ko. Sa 5 araw ko sa ospital, dapat made-discharge na ako. Tahimik lang akong nakatingin sa kisame noon habang iniisip kung paano ako magsisimula ulit. Paano ako mabubuhay nang wala ang anak ko? Paano ako babangon? Paano ko haharapin ang sarili ko? Oo, Mama Mia, totoo, hindi ko inasahan at hindi ko plinano ang pagdating ng anak ko. Pero nung nalaman kong nasa sinapupunan ko siya, plinano ko na rin ang buhay ko nang kasama siya. Langga, mahinang tawag ni Ray habang umiiyak pa rin. Please kausapin mo naman ako. Hindi ako sumagot. Wala na akong energy para makipag-away. Pagod na ako. Bigyan mo lang ako ng chance. Tahimik lang ako, Mama Mia, at maya-maya ay may pumasok sa kwarto. Hindi ko agad nilingon, akala ko nurse lang. Pero nang magsalita siya, nanlamig agad ang katawan ko. Hi, boses ng babae. At kilala ko kung sino yon. Yung babaeng sumagot sa tawag ko nun kay Ray. Si Mitch. Napalingon ako sa kanya ng dahan-dahan. Nakatayo siya sa may pintuan habang nakatingin sa akin. At sa unang pagkakataon naramdaman ko ang matinding galit ko sa kanya. Pumunta ako dito para sabihin sa'yo, malamig niyang sabi, na kami na ni Ray.
Parang may sumabog sa utak ko. Ano? Magpapakasal na kami. Tutal naman, wala na ang anak niyo, 'di ba? Kaya wala nang dahilan para manatili pa siya sa'yo. Hindi ako agad nakapagsalita. Parang hindi nag-register sa utak ko lahat ng sinabi niya. Tama na rin siguro yung pag-aalaga niya sa'yo. Dagdag pa niya. Tapos, siya na rin naman ang nagbabayad ng lahat ng hospital bills mo, 'di ba? Doon ako tuluyang sumabog. Tumayo ako kahit ang totoo ay nanginginig pa rin ang katawan ko. At sa sobrang galit ko, nasampal ko siya ng malakas. Anong karapatan mong sabihin yan sa akin, ha? Gulat na gulat siya habang hawak ang pisngi niya. Hindi niya siguro inasahan yun, Mama Mia. Hindi niya inasahan na gagawin ko yun dahil nung unang nagtagpo kaming dalawa, hindi naman siya ang kinagalitan ko kundi si Ray. Kasalanan niyo kung bakit namatay ang anak ko. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Si Ray, at ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Kaya natural lang na siyang magbabayad ng lahat. Nakita kong natakot siya. Hindi ko rin akalain na may tapang akong ganun, Mama Mia. At maya-maya pa mabilis siyang lumabas ng kwarto. Eksaktong pagpasok naman ni Ray. Nakita niya akong umiiyak habang nanginginig. Anong nangyari? Tinulak ko siya agad. Lumayo ka sa akin, demonyo ka. Akala ko iba ka. Humagulgol ako habang sunod-sunod ang pagtulak ko sa dibdib niya. Pinagkatiwalaan kita. Tahimik lang siyang umiiyak habang hinahayaan niya akong ilabas ang lakat. Binigay ko lahat sa'yo. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay parang mauubusan ako ng hangin habang nagsasalita. Pero sinira mo ang buhay ko. Hindi siya sumagot. Hindi siya lumaban. Tahimik lang siyang umiiyak at yun ang mas masakit. Kasi nakikita kong nagsisisi siya pero wala nang magbabago pa nun. Patay na ang anak namin. Naloko na niya ako at wasak na rin ako. Pag-uwi ko sa bahay nila Tita Jessie ay mas lalo akong nalugmok. Hindi ako lumalabas ng kwarto. Hindi ako kumakain at hindi ako naliligo. Minsan nakatulala lang ako buong araw habang umiiyak. At gabi-gabi, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang lahat. Yung hagdan, yung dugo, yung sorry ni Ray, yung anak kong hindi ko man lang nahawakan. At habang tumatagal, unti-unting may nabubuo sa isip ko. Isang tanong, paano kung sumunod na lang ako sa anak ko sa kabilang buhay? Isang gabi habang tulog ang lahat, tahimik akong bumangon. Kinuha ko lahat ng gamot na nireseta sa akin, pati na rin pain reliever. Isa-isa ko yung ininom. Walang iyak, walang pagod, walang sigaw. Kasi pagod na ako, Mama Mia. Sobrang pagod na. Habang lumalabo ang paningin ko, may isang bagay lang akong iniisip. Anak, susunod na sa'yo si Mama. At pagkatapos nun, nagdilim ang lahat. Akala ko mamamatay na ako nung gabing yun, Mama Mia. Pero obviously hindi. Kasi andito pa ako. Sumusulat sa inyo. Akala ko pagdilat ko ng mga mata ko ay kasama ko na yung anak ko. Akala ko wala nang sakit, wala nang iyak, wala nang Ray. Pero nagising pa rin ako. At minsan, Mama Mia, mas masakit palang mabuhay kesa sa mamatay. Pagbulat ko ng mata ko ay sobrang puti ulit ng paligid.
Nanlalabo ang paningin ko. Mabigat ang katawan ko. Parang may kung anong nakakabit sa kamay ko. May boses akong naririnig pero parang malayo. Ma'am? Ma'am, naririnig niyo po ba ako? Dahan-dahan kong nilingon yung doktor na may hawak na maliit na ilaw habang chine-check ang mga mata ko. Pisil po kayo kung naririnig niyo ako. Dahan-dahan kong nilingon yon. Mahina ako ring ginalaw ang kamay ko. Galawin niyo po yung mga paa niyo. Sinubukan ko. Pero dun ako natakot, Mama Mia. Hindi ko halos maramdaman ang paa ko. Bigla akong kinabahan. Gusto kong magsalita pero parang ang bigat ng dila ko. Gusto kong uminom ng tubig pero hindi ko masabi. Kaya itinuro ko na lang ang labi ko. Hindi ka pa pwedeng uminom, sabi ng isang boses. Paglingon ko ay nakita ko si Tita Ness, yung kapatid ng mama ko na nakatira sa Cotabato. Namumugturi ng mga mata niya habang nakatingin sa akin. Iha, bakit mo naman ginawa yun? Umiiyak niyang tanong. Unti-unti akong napapikit at saka bumalik na naman lahat sa alaala ko. Yung dugo, yung baby ko, yung sakit, yung pag-inom ko ng mga gamot. At dun ako napaiyak. Akala namin hindi ka na magigising. Mahina akong napalingon sa kanya. Alam mo bang 4 days kang nakomatose, ha? Parang tumigil ang mundo ko, Mama Mia. 4 days. 4 na araw na akong walang malay. Ako. Hirap na hirap kong sabi. Si Ray. Biglang natahimik si Tita Ness at umiwas siya ng tingin. Doon ako kinabahan. Nasaan siya? Araw-araw siyang nandito. Pero hindi siya pinapapasok ng mama mo. Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong kumirot sa dibdib ko noon. Part of me, aaminin ko, gusto ko pa ring makita si Ray. Pero part of me gusto ko siyang sigawan. Pero may mas malaking parte ng puso ko ang pagod na pagod na. Pagod nang masaktan niya. Maya-maya ay dumating si Tita Jessie. Buntis pa rin siya noon pero pilit pa rin niya akong binibisita araw-araw. Pagpasok niya sa kwarto ay agad siyang umiyak nang makita akong gising. Jem, hindi ko rin mapigilan ang sarili ko at umiyak din ako ulit. Parang lahat ng sakit sabay-sabay na bumalik. Bakit mo yun ginawa, anak? Umiiyak niyang tanong habang hinahaplos ang buhok ko. Hindi ako makasagot kasi hindi ko rin alam. Siguro pagod na lang talaga ako. Pagod magmahal, pagod umiyak, pagod nang mabuhay. Makalipas ang halos 3 linggo ay nakauwi rin ako. Pero hindi na ako tulad ng dati. Nahihirapan na akong maglakad noon. Minsan, nangingilo ang mga paa ko. Minsan bigla na lang akong manginginig. Kailangan ko raw magpa-therapy. At higit sa lahat, Mama Mia, parang nawalan na rin ako ng ganang mabuhay. Kaya naman nagdesisyon ang Tita Ness ko na isama na lang daw niya ako sa Cotabato. Dito ka sa akin. Ako munang bahala sa'yo. At dahil gusto ko na rin namang makalayo sa lahat, ay pumayag ako. Ayoko nang makita si Ray. Ayoko nang maalala lahat. Ayoko nang bumalik sa lugar kung saan ako nasira. Nung araw na nag-impake ako ng mga gamit, dun ko lang napansin na halos lahat pala ng gamit ko ay galing kay Ray. Yung teddy bear, yung mga dresses, yung necklace,
yung mga letters. Pati yung jacket na lagi kong suot kapag malamig ay regalo niya. At habang isa-isa kong hinahawakan ng mga yon ay hindi ko ulit napigilang mapaiyak. Mahal na mahal ko pa rin siya sa kabila ng lahat, Mama Mia. Pagdating ko sa Cotabato, sinubukan ko pong magsimula ulit. May maliit na salon sina Tita Ness at ang partner niyang si Tita Irish. Oo, Mama Mia. Pareho po silang babae. Wala silang anak dalawa kaya parang sarili na rin nila akong anak kung ituring nila. Inilagaan nila ako. Inintindi. Minahal. At dahil sa kanilang pagmamahal at pag-aalaga ay unti-unti akong bumabangon. Pero kahit anong pilit kong mag-move on, hindi nawawala si Ray sa isip ko. Minsan habang naglalakad ako ay bigla ko siyang maaalala. Minsan habang kumakain maiisip ko yung mga dates naming dalawa. Minsan paggabi, naaalala ko yung anak naming dalawa. At dun ulit ako umiiyak ng mag-isa at tahimik. Isang araw, binuksan ko ulit yung cellphone ko. Punong-puno iyon ng mga messages, missed call, voice chats, long paragraphs. Lahat galing kay Ray. Pero hindi ko binasa. Isa-isa ko siyang blinak sa lahat ng social media accounts ko. Pati na rin sa mismong cellphone ko ay blinak ko yung number niya. Lahat. Hindi ako nag-reply kasi alam ko na kapag nag-reply ako, Mama Mia, babalik lang ulit ako sa kanya. At babalik lang ulit yung sakit. At ayoko nang mangyari pa yon. Lumipas ang mga buwan hanggang sa mabalitaan ko ngang ikinasal na raw si Ray kay Mitch. Parang may humigpit na naman sa dibdib ko. Umiyak ako buong gabi pero pagkatapos nun, sinabi ko sa sarili kong tama na. Kung hindi ako pipiliin ang taong mahal ko, kailangan kong piliin ang sarili ko. Dumating ang pandemic, Mama Mia, COVID-19. Nahimik yung buong mundo. Sarado ang mga negosyo, walang trabaho, walang tao sa labas. At doon nagsimula ulit ang pagbabago sa buhay ko. Opo, pinag-aral po ako ni na Tita Ness at Tita Trish. Second year college na ako noon. Nag-online class ako habang tumutulong sa salon ni na Tita. Pero dahil nga humina ang negosyo, nagdesisyon kaming mag-online selling na lang. Nagbebenta kami ng kung ano-ano, mga kakanin, pre-loved clothes, flowers, desserts. At kung anong maisip naming pagkakakitaan. At kahit mahirap, masaya ako. Kasi for the first time, after ng ilang taon, pakiramdam ko may direksyon ulit ang buhay ko. Hanggang isang araw, may umorder ng sobrang daming pagkain. 1 dosenang set ng puto, 6 na mango float na malalaki at 1 malaking bilao ng sotanghon. Halos mabaliw ako sa kakabuhat nun. Pangpiesta ba to? Reklamo ko habang naglalakad papunta doon sa pagde-deliveran ko. Pagdating ko sa address, tahimik ang bahay. Kaya tinawagan ko yung number ng nag-order. Maya-maya pa may lalaking lumabas. Matangkad, maputi, gwapo, at parang sobrang pamilyar. Hi, Jem. Napatitig ako nung tawagin niya ako sa palayaw ko. At nang ngumiti siya, dun ko siya nakilala, Mama Mia. Huy, nagka-amnesia ka na ba? Ako to si Marvin. Tumatawa niyang sinabi. At dun nagsimula ang panibagong chapter ng buhay ko. Hindi ko alam noon na ang lalaking nasa harapan ko ay ang magiging dahilan para matuto ulit ako kung paanong magmahal muli. Marvin?
Halos mapasigaw ako habang nakatitig sa lalaking nasa harapan ko. At nang tuluyan siyang ngumiti, dun ko lang talaga siya nakilala. Diyos ko, yung dating payat at maitim na batang laging nakatambay sa bukid noon ay biglang naging sobrang gwapo ngayon. Matangkad, maputi, malinis manamit at aaminin ko man o hindi, may dating talaga siya. Uy, natulala ka na dyan. Ako lang to, no? Natatawa niyang sabi habang kinukuha ang mga bitbit ko. Napailing ako habang natatawa rin. Grabe ka naman. Di na kita nakilala. Bakit? Masyado na kasi akong gwapo ngayon, no? Feeling? Uy, hindi feeling yan. Fact yan. Napailing na lang ako habang sinusundan siyang papasok ng bahay. At habang nakatingin ako sa kanya ay bigla kong naalala yung mga araw nung mga bata pa kami. Madalas kasi siyang sumasama noon sa atin niyang napangasawa ng pinsan ng mama ko. Makulit siya, madaldal at laging gutom. Pero matagal na rin kasi nung huli ko siyang makita. Dami niyo namang in-order? Reklamo ko habang inaayos ang pagkain sa mesa nila. Kasi gusto kitang makita eh. Napatingin agad ako sa kanya. Gumisi lang siya. At least effective naman, 'di ba? Mambobola ka pa rin, sagot ko. Hindi ah. Tumawa lang siya habang inaabot ng bayad. Pero kahit nakangiti ako, may parte sa puso ko ang biglang kinabahan. Kasi matagal na panahon na rin simula nung may lalaking tumingin sa akin ng ganon. At sa totoo lang, Mama Mia, natakot ako. Hindi na kami masyadong nagtagal noon dahil marami pa akong deliveries. Pero bago ako umalis, ay bigla niya akong tinawag sa palayaw ko. Jem? Pwede bang makahingi ng personal number mo? Nagkunwari akong nag-isip. Depende. Depende saan. Kung manlilibre ka. Tumawa siya ng malakas. At least marunong ka ng magdemand ngayon ha. Ang hindi niya alam, hindi pagiging maarte yon. Natuto lang akong huwag ibigay agad ang lahat ng sarili ko. Simula noon ay araw-araw na siyang nagte-text at nagchat-chat. Good morning, good night, kumain ka na ba? Kumusta araw mo? Simple lang, pero unti-unti ay nasanay ako. Si Marvin yung tipo ng tao na kayang pasayahin ang buong araw mo kahit simpleng usapan lang. Makulit siya, palatawa at madaldal. At higit sa lahat napakapasensyoso niya. Kahit minsan scene lang ako ng scene, ay hindi siya sumusukong mag-chat sa akin. Love, kumain ka na? Napangiwi ako habang binabasa yung message niya. Huwag mo nga akong tawaging love. Ano palang gusto mo, baby? Mas lalong hindi. Asawa. Marvin? Tawang-tawa lang siya sa call habang ako ay naiirita kunwari. Pero sa totoo lang, matagal ko nang hindi nararamdaman yung ganung gaan sa pakiramdam. Minsan pumupunta siya sa bahay ni na tita para tumulong sa mga deliveries. At nakakainis kasi mabilis siyang nakapalagayan ng loob ng mga tao sa paligid ko. Lalo na si na Tita Trish. Alam niyo, bagay kayo. Sabi niya natatawa nang minsan habang nagluluto kami. Ay nako tita, wag nga po. Uy, seryoso ako ah. Tita? Warning kong sabi habang namumula naman si Marvin sa gilid. Pero halata namang tuwang-tuwa siya. Mama Mia, hindi ko siya pinapaasa. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na wala na akong balak mag-boyfriend ulit. Busy pa ako sa pag-aaral. Maghihintay ako. Wala kang mapapala sa akin. Okay lang. Baka naman bored ka lang, Marvin. Hindi ah. Paano mo nasabi?
At dun siya natahimik sandali bago seryosong tumingin sa akin at sumagot. Kasi ikaw lang ulit yung babaeng nagpangiti sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong kumirot sa dibdib ko noon. Kasi sa loob ng 4 na taon, first time ulit na may lalaking nagsabi sa akin ng ganon. At first time rin ulit akong natakot. Kasi Mama Mia, ayoko nang masaktan ulit. Ayoko nang maulit ang lahat. 5 buwan na nanligaw si Marvin. 5 buwan na halos araw-araw siyang nasa bahay. Tumutulong magluto, nagde-deliver, at nakikipagkulitan sa mga tita ko. Minsan mas close pa nga sila kaysa sa akin eh. At kahit paulit-ulit ko siyang nire-reject, hindi siya napapagod. Hanggang isang araw, in-invite niya kami sa bahay nila. Darating yung ate ko, excited niyang sabi habang nagde-deliver kami noon. Gusto ka raw nilang makilala. Ako? Oo. Bakit naman? Kasi lagi kitang kinukwento sa kanila. Napailing na lang ako at kahit ayoko mang aminin ay kinilig ako ng konti. Konti lang naman, Mama Mia. Bandang 5:00 kaming pumunta nila tita sa bahay nila Marvin. Pagdating namin doon ay halos matawa ako sa itsura niya. Mukha talaga siyang nag-ayos ng sobra. Gwapo mo ngayon ah, tukso ni Tita Ness. Siyempre, may bisita akong maganda eh, sabi niya habang nakatingin sa akin. Corny mo, sabi ko. Pero kinilig ka. Pilingero. Pagpasok namin sa loob, agad akong niyakap ng ate niya. Ay Diyos ko, Jem, ang tagal na. Napangiti ako. Close kasi talaga kami noon at habang nagkukwentuhan kami, napansin kong tahimik lang si Marvin sa gilid habang nakatingin sa akin. Parang natutuwa lang siyang makita akong masaya. At hindi ko alam kung bakit pero dun ko unang naisip, paano kaya kung hindi ako nasaktan noon? Magiging ganito rin kaya ako kasaya ngayon? Alam mo, sabi ng ate niya habang nag-uusap kami sa kusina. Seryoso talaga yung kapatid ko sa'yo. Napatawa ako ng mahina. Hindi pa rin po ako ready, ate. Hindi ka naman niya minamadali, Jem. Tahimik akong napayuko. At saka, first time ko ulit siyang nakitang ganyan kasaya. Dagdag pa niya. Pag-uwi namin ng gabing yun ay tahimik akong nakatingin sa bintana ng sasakyan. Habang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko si Marvin, ay hindi dahil mahal ko na siya, hindi pa Mama Mia. Kundi dahil unti-unti niya akong pinaparamdaman na baka hindi pa nga tapos ang buhay ko. Na baka may pag-asa pa ulit akong lumigaya. Pero kahit gaanong pilit kong buksan ang puso ko, may isang taong hindi pa rin tuluyang nawawala sa isipan at sistema ko, Mama Mia. Si Ray. Kasi minsan pala, kahit gaano ka nasaktan ng isang tao, may parte pa rin sa puso mo na umaasang sana siya pa rin sa huli. At yun ang pinakamahirap na kalabanin. Lumipas ang mga taon, naging busy ako sa pag-aaral. Financial management ang course ko at binuhos ko ang lahat ng meron ako doon. Ayoko nang umasa sa kahit na sino. Ayoko nang maging babaeng umiikot lang ang mundo sa isang lalaki. Kaya nag-aral akong mabuti. Hanggang sa dumating ang araw ng graduation. April 2022. Suot ko ang toga ko habang nanginginig ang kamay ko sa sobrang kaba at saya. Cum laude. Narinig kong tawag ng pangalan ko. At doon tuluyang bumagsak ang luha ko. Nakita ko si Mama sa video call na umiiyak. Si Papa na pilit tinatago ang ngiti niya. Sina Tita na halos magwala sa tuwa. At sa unang pagkakataon matapos lahat ng pinagdaanan ko, naging proud ulit ako sa sarili ko, Mama Mia. Habang hawak ko yung diploma ko noon, may na-realize ako. Hindi man ako pinili ng taong mahal ko ng buo. Pinili ko naman ang sarili ko.
At siguro yun yung unang hakbang para tuluyan akong maghilom. Pero hindi ko alam na pagkatapos ng graduation na yun, may isang taong biglang babalik sa buhay ko. Taong akala ko hindi ko na makikita kailanman. Graduation day was supposed to be one of the happiest days of my life. At totoong masaya naman talaga ako. Masaya ako makita sina mama at papa na proud sa akin. Masaya akong makita ang sarili kong nakatayo sa stage habang tinatawag ang pangalan ko. Masaya akong hawak ko yung diploma na minsan akala ko hindi ko na talaga maaabot pa. Pero sa likod ng lahat ng saya na yun, may isang bahagi ng puso ko na tahimik pa ring sugatan. At kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin talaga tuluyang nawawala si Ray sa sistema ko, Mama Mia. Congratulations, anak! Mahigpit akong niyakap ni Mama habang umiiyak nung nakauwi kami. Cum laude yung anak namin. Naputawa ako habang umiiyak pa rin. Si Papa naman ay tahimik lang pero halatang pigil na pigil ang ngiti. Alam kong paraan niya yun para sabihing sobrang proud siya sa akin. Pagkatapos ng graduation ay nagkaroon kami ng simpleng salu-salo sa bahay ni na Tita Nes. Masaya ang lahat. May pagkain, may kantahan, may picturan, at syempre, present si Marvin. Uy, galing nga! Cum laude! Baka naman pwede mo na akong sagutin ngayon. Natatawa niyang sabi habang inaabot ang bouquet of sunflowers sa akin. Napairap ako. Ginawa mo pang kondisyon yung graduation ko? Malay mo naman effective. Tigas talaga yung mukha mo, Marvin. Di mas matigas tong feelings ko sa'yo. Kadiri ka? Tumawa lang siya habang kinukuhanan ako ng picture. At habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko maiwasang maisip na sobrang bait niya sa akin. Sa loob ng 2 taon, hindi siya nawala. Nandun pa rin siya kahit paulit-ulit ko siyang nire-reject. Hindi siya naghanap ng iba. Hindi siya napagod. Hindi siya nagbago. At minsan naiisip ko, baka deserve ko rin naman na maging masaya ulit. Pero sa tuwing susubukan kong buksan ang puso ko, parang may humihila sa akin pabalik. Kasi may isang taong ayaw pa rin na tuluyang umalis dun, Mama Mia. Kinagabihan habang nag-aayos ako ng mga pictures sa phone ko, may isang unknown number na tumatawag. Hindi ko sana sasagutin dahil hindi ko naman ugaling sumagot ng mga hindi ko kilalang tumatawag sa akin. Pero ewan ko ba, bakit kinabahan ako bigla? Kaya sinagot ko, Mama Mia. Hello? Tahimik sa kabilang linya. Hanggang sa narinig ko yung boses na ilang taon ko rin pilit na kinakalimutan. Langga? Parang tumigil ang mundo ko. Nanghina bigla ang katawan ko at sa loob ng 4 na taon, ngayon ko lang ulit narinig ang boses niya. Si Ray. Mahina yung sagot niya. Kumusta ka na? Hindi ako nakapagsalita agad. Parang bumalik kasi lahat sa akin. Yung sakit, yung pag-iyak, yung baby namin, yung gabing muntik na akong mamatay. Lahat. Bakit ka tumawag? Malamig kong tanong. Narinig kong huminga siya ng malalim. Congratulations. Alam kong graduate ka na. Proud ako sa'yo. Tahimik lang ako. Napaiyak ako, Mama Mia, hindi dahil mahal ko pa rin siya kundi dahil kahit anong pilit kong magalit. May parte pa rin talaga sa puso ko na gusto kong marinig ang mga salitang yun mula sa kanya. Langga, ano ba talagang kailangan mo, Ray? Ang tagal niyang natahimik. Hanggang sa marinig ko yung mahinang paghinga niya. Pwede ba kitang makita? Bigla akong natigilan.
at agad kong pinunasan ng luha ko. No. Please. No, Ray. Kahit isang beses lang. Napapikit ako kasi galit na galit yung utak ko pero yung puso ko mahina pa rin pagdating sa kanya. May asawa ka na, sabi ko. Bigla siyang natahimik hanggang sa sinabi niya yung mga salitang hindi ko inaasahan na maririnig sa kanya. Wala na kami. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ano? Matagal na. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ayoko man, pero naapektuhan ako, Mama Mia. Bakit? Narinig kong tumawa siya ng mapait. Hindi ko siya mahal. Hindi ko kinaya, Langga. Napapikit ako. At bago pa siya makapagsalita ulit ay pinatay ko na yung tawag. Buong gabi akong hindi nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko yung boses niya. At mas lalong bumibigat ang dibdib ko dahil sa katotohanang hindi ako naging masayang marinig na nasira rin pala siya sa mga nangyari. Kasi kahit gaano niya ako nasaktan, ayoko pa rin siyang makitang nasasaktan, Mama Mia. Kinabukasan habang nagtitinda kami nila tita ay napansin agad ni Marvin na wala ako sa mood. Okay ka lang? Oo naman. Hindi ka mukhang okay eh. Tahimik lang ako habang inaayos ang mga orders. Hanggang sa bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Anong problema? Napatingin ako sa kanya. At doon ko nakita kung gaano kalinis ang tingin niya sa akin. Walang panloloko, walang tinatago. Pure ang intensyon niya. At doon ako nakaramdam ng guilt. Kasi habang siya buong pusong minamahal ako, yung puso ko ay nakatingin pa rin sa taong sumira nito. Marvin? What if hindi pa pala talaga ako ready? Matagal ko nang alam yan. Bakit hindi ka pa rin napapagod? Tanga kasi ako eh. Napatawa ako kahit naiiyak na sa mga sinabi niya. At dun niya marahang hinawakan ang pisngi ko. Pero hindi kita pipilitin ha. Tumulo ang luha sa mga mata ko. Sorry, Marvin. Huwag kang mag-sorry. Ngumingiti siya, Mama Mia, pero alam kong pilit lang yon. Hihintayin kita, Gemily, hanggang kaya ko. Pero minsan, hindi sapat ang mabait na lalaki at ang gwapo na lalaki para mahalin mo agad siya. Kasi may mga sugat na kahit matagal na, hindi pa rin talaga tuluyang naghihilom. Lumipas ang ilang mga araw at pilit kong iniiwasang isipin si Ray. Pero parang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para magkita ulit kaming dalawa. Dahil isang gabi habang pauwi ako galing delivery, may sasakyang dahang-dahang huminto sa harap ko. At nang bumaba ang lalaki mula roon ay parang nawalan ng hangin ang baga ko. Si Ray. Mas payat siya kaysa sa dati. Mas matured. Pero pareho pa rin yung mga mata niyang dati kong kinababaliwan. Yung mga matang minsan kong naging tahanan. Langga, napaatras kaagad ako. Anong ginagawa mo rito? Please, makinig ka lang. Wala tayong dapat pag-usapan, Ray. Tatalikod na sana ako pero bigla niyang hinawakan ng braso ko. At doon ako napatigil kasi nanginginig ang kamay niya. Miss na kita, Gemily. Sabi niya. Parang may sumabog sa dibdib ko. At bago ko pa mapigilan ng sarili ko ay tumulo na ang luha sa mga mata ko, Mama Mia.
Nakatayo ako sa harap ni Ray at ramdam ko agad kung gaano ko siya kinasusuklaman. Pero kasabay noon, naramdaman ko rin kung gaano ko siya kamahal noon. Nakakalito, nakakapagod, nakakasakal. Miss na kita. Paulit-ulit yung tumitino sa utak ko na parang sirang plaka na ayaw tumigil. Pero imbis na maawa ako ay mas nangibabaw sa akin yung sakit. Wala kang karapatang magsabi niyan sa akin, Ray. Malamig kong sabi habang binabawi ko ang braso ko mula sa pagkakahawak niya. Huminga siya ng malalim. Alam ko. Pero alam mo pero ginagawa mo pa rin? Tumahimik siya. At sa unang pagkakataon hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kalsada na para bang nawawalan ng lakas. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit sa'yo, Jem. Simula? Ray, matagal na tayong tapos. Matagal nang tapos ang lahat. Umiling siya. Hindi para sa akin. Tumayo ulit siya at ngayon kita ko ang mga mata niyang namumula. Hindi ako naging okay mula nung mawala ka, Gemily. Choice mo yan. Sabi ko na pilit na nagpapakatatag. Alam ko. At choice mo rin lahat ng ginawa mo sa akin noon. Alam ko rin. Doon siya napahinto na para bang nauubusan na rin ang idadahilan sa akin. Bakit ka pa bumalik sa buhay ko, Ray? Doon siya tumingin ng diretso sa akin, Mama Mia. At ngayon, hindi na kasi ako takot na sabihin sa iyo ang totoo. Ngayon ka lang naging matapang? Oo, hindi ako matapang noon. Ray, tapos na tayo. May anak tayo, Jem. Biglang tumigil ang lahat sa paligid ko, Mama Mia. Biglang parang huminto ang hangin na parang na-freeze ang buong mundo sa akin. Huwag mong gagamitin yan. Mahina pero matalim kong sabi. Hindi ko ginagamit. Sinasabi ko lang ang totoo. Wala na ang anak natin, Ray. Alam ko. Sabi niya habang napapikit ng mariin. Kung mahal mo talaga ako, bakit mo hinayaang mangyari ang lahat? Mariin kong sabi. Tahimik siya, Mama Mia. Matagal. Hanggang sa tuluyan siyang umupo sa lupa na para bang hindi na niya kayang dalhin lahat ng bigat. Dahil duwag ako. Duwag ka nga, Ray. At yun ang pinakamalaking pagsisisi ko lang ga. Sabi niya. Natahimik kami. Yung klase ng katahimikan na masakit. Yung tipong walang sigawan pero mas masakit pa kesa sa galit. Hindi na ako yung dating Gemily, Ray. At hindi na rin naman ako yung lalaking akala mo kaya kang protektahan. Nagbago rin ako, Gem. Bakit ngayon lang yung pagbabago mo? At sa tinagal-tagal ng panahon, bakit ngayon ka lang bumalik? Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas. Late ka na, Ray. Sabi ko. May iba ka na ba? Tanong niya bigla. Natawa na lang ako sa tanong na yon, Mama Mia. Wala kang karapatang magtanong ng ganyan. Tumango siya. Pero gusto ko pa ring malaman. Napatingin ako sa malayo. Sa isip ko si Marvin ang unang pumasok. Tahimik, mabait, laging nandyan at hindi ako sinasaktan. Pero ang katotohanan, hindi ko pa rin siya minamahal. Hindi na importante. May nagpapasaya ba sa'yo? Ray, umuwi ka na. Hindi pa ako tapos. Matagal na tayong tapos.
Tumayo siya at lumapit sa akin pero hindi na ako umatras. Hindi na ako natakot. Kasi hindi na siya yung Ray na kinatatakutan ko noon. Isa na lang siyang taong bahagi na ng kahapon ko. Hindi ko hinihingi na balikan mo ko. Gusto ko lang malaman mo. Araw-araw kong pinagsisisihan lahat ng nangyari sa atin. Ray, kung totoo lahat ng sinabi mo, bakit ngayon lang? Umalis ka na. Sa pagkakataong yun ay hindi na siya tumutol. Habang naglalakad siya palayo, hindi ako umiyak. Pag-uwi ko sa bahay, tahimik ako buong gabi. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ko. Si Marvin. Kamusta ka na? Tanong niya. Isang simpleng tanong pero sa unang pagkakataon ay hindi ko alam kung anong isasagot ko, Mama Mia. May dalawang magkaibang bagay na naglalaban pa rin sa puso ko. Ang nakaraan at ang posibleng kinabukasan. Ilang segundo lang akong nakatingin sa pangalan ni Marvin sa screen ng cellphone ko bago ko sinagot ang tawag niya. Pagod na kasi ako emotionally. At pakiramdam ko kapag nagsalita ako ay maiiyak ulit ako. Hello? Mahinahon niyang sabi mula sa kabilang linya. Okay ka lang ba? Pinilit kong maging normal. Oo. Umiiyak ka ba? Doon ko na-realize na kilalang kilala na niya ako. Kasi alam niya kung nagsisinungaling ako. Ayos lang ako, Mar. Nasaan ka? Nasa bahay. Pupunta ako dyan. Wag na. Jem. Yung tono ng boses niya ay sobrang lambot. Walang pilit, walang galit. Please, Marvs. Gusto ko na munang mapag-isa. Mahina akong sabi. Matagal siyang natahimik hanggang sa marahan siyang nagsalita. Okay. At bago niya ibaba ang tawag ay may sinabi siya na lalong nagpaiyak sa akin. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang haraping mag-isa ang lahat, ha? Pagkababa ng tawag ay tuluyan na akong napaupo sa sahig habang yakap-yakap ang tuhod ko. At dun ulit bumalik lahat. Si Ray, ang anak namin, yung mga pangarap ko noon. Nakakapagod pala talagang magmahal ng sobra. Kasi kahit anong pilit mong maghilom, may mga sugat talaga na kusang nagbabalik. Kinabukasan, pinilit kong maging normal ang kilos ko. Nag-live selling kami nila Tita Trish. Nag-ayos ng orders, nag-impake ng deliveries. Pero lutang lang ako buong araw. Hanggang sa mapansin yun ni Tita. Iha, nakita ba kayo ni Ray? Bigla akong natigilan. Hindi ako makasagot at doon na niya nakuha yung sagot. Bumalik siya? Tumango ako ng mahina. Anong gusto niya? Magpaliwanag daw. Ayaw mo pa rin. Hindi ko alam, Tita. Mama Mia, aaminin ko po. Mahal ko pa po si Ray. Totoo yun. Siguro sadyang napakahirap kalimutan ang isang pag-ibig na kay tagal mong inilagaan sa puso mo. Kaya kahit gaano kabigat at kasakit ang pinagdaanan ninyo, nakaukit pa rin siya dito. Jem, ang pagpapatawad, hindi ibig sabihin na kailangan mo siyang balikan. Kailangan mong isipin kung ano talagang makakapagbigay ng katahimikan sa puso mo. Katahimikan. Matagal ko nang hinahanap yon pero parang hindi ko magawa-gawang mahanap. Kinagabihan, hindi ko inaasahang may pupunta sa bahay. At lalong hindi ko inaasahang mama yun ni Ray. Pagkakita ko pa lang sa kanya ay parang bumalik lahat ng trauma ko. Mas lalo akong nagulat nang bigla siyang umiyak. Jem, sabi niya at agad niya akong niyakap.
At kahit naninigas ang katawan ko ay hindi ko siya tinulak. Sobrang sorry ko, anak. Tita, hindi ko kasi alam na buntis ka noon. Nagalit ako kay Ray pero mas nagalit ako sa sarili ko. Kasi kung hindi namin siya pinilit na napanagutan si Mitch, hindi sana mangyayari yun sa'yo. Hindi niya gustong pinakasal namin siya kay Mitch. Pero pinilit namin siya at ng pamilya ni Mitch. Parang may mabigat na bagay na muling dumagan sa dibdib ko. Pero tita, desisyon pa rin niya yun. Kahit pinilit niyo siya, kung ayaw niya talaga, pwede naman siyang humindi. May choice pa rin siya. At hindi rin ako ang pinili niya noon. Jem, mahal ka pa rin ni Ray. Mahal? Hindi yan ang totoong pagmamahal, tita. Natahimik siya, Mama Mia, at sa unang pagkakataon, parang alam niya na hindi siya mananalo sa akin. Pagkaalis niya ay matagal akong nakatulala lang sa kisame. Hanggang sa may biglang nag-message sa akin. Si Marvin. Nasa labas ako. Napabangon nagad ako. Paglabas ko ng bahay ay nakita ko siyang nakaupo sa motor niya habang may hawak na paper bag. Di ka pa kumakain, ano? Tanong niya. Ano yan? Lugaw. Napatawa ako ng mahina. Lugaw lang? May egg. Wow, sosyal ah. At may pagmamahal. Napailing ako habang napapangiti. Tahimik lang kaming naupo sa terrace habang kumakain ako. Wala siyang tanong. Wala siyang pamimilit. Hindi niya alam, malaking bagay yun para sa akin. Mar? Ano yun? What if hindi ko na talaga kayang magmahal ng tama? Napatingin siya agad sa akin sa sinabi ko. At bakit mo naman naiisip yun? Kasi kapag mahal ko, nasasaktan lang ako eh. Baka kasi maling tao lang ang minamahal mo. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Mano kung hindi ko na talaga kayang magmahal ulit? Okay lang. Okay lang? Tumango siya. Hindi naman kita minamahal, Jem, para pilitin ka ring mahalin ako pabalik. Napayuko ako, Mama Mia. Kasi sino bang hindi matitinag sa ganong klase ng pagmamahal? Yung hindi ka sinasakal, yung hindi ka minamadali, yung nandyan lang. Pero aaminin ko, umaasa pa rin ako. Natatawa niyang dagdag. Napatawa ako kahit naiiyak na. Wisit ka talaga eh. Ayos lang, gwapo naman, 'di ba? Feeling. Habang nakatingin ako noon kay Marvin ng gabing yun ay unti-unti kong na-realize na may mga taong darating sa buhay mo hindi para sirain ka, kundi para ipaalala sa'yo na kaya mo pa ring mahalin ulit ang sarili mo. Pero hindi ko alam, Mama Mia, na habang unti-unti akong nagiging okay, ay may isang sikreto pang matagal na tinatago si Ray. At ang sikretong yun ay tuluyang babaliktad sa lahat ng akala kong mahal ko at alam ko. Ilang araw matapos pumunta sa bahay ang mama ni Ray, ay hindi na mapakali ang isip ko. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko lahat ng sinabi niya. Pero kung talagang ayaw niya, Mama Mia, bakit hindi siya lumaban? Kung mahal niya talaga ako, bakit niya ako hinayaang masira noon? At higit sa lahat, bakit parang hanggang ngayon may parte pa rin ng puso kong naghahanap ng paliwanag mula sa kanya? Na para bang nagsasabi ang sarili ko sa akin na may hindi pa inaamin si Ray. Oh, Jem, tulala ka na naman dyan. Napalingon ako kay Tita Trish habang nag-aayos kami ng orders sa sala.
Pagod na kasi ako, tita. Lumambot ang mukha niya. Nasasaktan ka na naman sa pagbalik niya, no? Tumango ako. Hindi ko na kayang magsinungaling pa. Alam mo, may mga tao talagang hindi mo makakalimutan kahit anong pilit mo, sabi niya. Kaso, hindi ibig sabihin yan na sila na yung para sa'yo. Mas lalo akong natahimik kasi baka yun talaga ang kailangan kong tanggapin. Na minsan may mga taong kahit mahal na mahal mo, kahit anong pilit mo, yung hindi meant to be ay mananatiling hindi meant to be. Kinagabihan nagulat ako nang makatanggap ako ng message mula sa unknown number. Akala ko customer pero nang buksan ko, parang bumigat agad ang dibdib ko. Langga, please. Kahit uling pagkakataon na. Gusto ko lang malaman mo ang lahat. Si Ray. Napapikit ako at ilang minuto kong tinitigan ang mensaheng yun bago ako nag-reply. Ano pa bang hindi ko alam? Halos 1 minuto bago siya sumagot. At nang mabasa ko ang reply niya ay parang nanlamig ang katawan ko. Hindi anak ni Mitch ang pinanindigan ko noon. Parang nawalan ako ng hangin. Agad akong napatayo at nanginginig kung tinawagan ang number niya. 1 ring pa lang sinagot na niya agad. Anong ibig mong sabihin dun sa text mo? Narinig ko ang mabigat niyang paghinga. Lang, sumagot ka, Ray. Tahimik siya sandali. Hindi ako sigurado kung akin ba talaga yung bata. Sabi niya. Natuluyan niyang sinabi ang sekretong ilang taon niyang tinago. Ano? Nalaman ko lang after mawala ng anak natin. Niloloko mo na naman ako, Ray. I wish nagsisinungaling lang ako, Jem. Parang gusto kong sumigaw. Lahat ng sakit, lahat ng pagkawala, lahat ng pag-iyak ko para saan? Paano hindi mo alam? After ng kasal, may nalaman ako. Sabi niya. Ano? May iba pala si Mitch. Pero may asawa ang lalaking yun. Kaya siguro ako ang pinaako ni Mitch dun sa pinagbubuntis niya. Galit na galit ako, Mama Mia. Anong gusto mong maramdaman ko, Harry? At bakit hindi ka bumalik agad? Nung may pagdududa ka na pala. Kasi ayoko nang guluhin ang buhay mo ulit. Alam kong nasaktan kita. Alam kong nasira kita. Sabi ko paninindigan ko na lang to. Pero kung alam mo lang, Langga, kung alam mo lang na nasira din ako, kung alam mo lang na walang isang araw sa buhay ko mula nung mawala ka na naging masaya ako. At bakit ka ngayon bumabalik? Bakit ka ngayon bumabalik na binubuo ko na ang buhay ko? Kasi tapos na. Tapos na ang lahat sa aming dalawa. Annulled na ang kasal namin. At yun ang hinintay ko. Mama Mia, pinatay ko yung tawag. Hindi ko na alam kung paano ko papakikinggan si Ray. Pagkatapos nun ay umuwi muna ako sa probinsya namin. Hindi muna ako nagpakita maging kay Marvin. May communication pa rin naman kami ni Marvin, Mama Mia. Sobrang naging iyak ko noon. Pakiramdam ko, naging collateral damage ang anak ko sa mga pagsisinungaling ni Mitch.
Sa totoo lang, Mama Mia, gusto ko nang maghanap ng mangkukulam noon. Gusto ko nang maghanap ng mga black magic at mga voodoo dahil gusto kong ipakulam si Mitch. Sa lahat ba naman ng ginawa niya? Sa lahat ba naman ng sakit na dinulot niya sa akin? Gusto ko siyang tuluyang magbayad. Hanggang sa Mama Mia, isang araw, tinawagan ako ni Tita Trish. Mama Mia, may panic sa boses niya na para bang hindi niya alam kung anong sasabihin niya sa akin. Tita, anong nangyayari? Hindi ko alam kung gugustuhin mo pa tong malaman. Pero I think karapatan mo. Ano po? Si Ray, andun sa ospital. Nadisgrasya. Comatose daw. Mama Mia, bigla akong nataranta. Sa hindi ko malamang dahilan ay agad akong bumili ng ticket at bumalik kina tita. Nataranta agad ako na pumunta dun sa ospital. At tunay nga, Mama Mia. Tunay nga na comatose si Ray. Nadisgrasya yung motor na kanyang dinadrive. Nung makita ako ng mama ni Ray, agad niya akong niyakap. Mama Mia, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Pero natakot ako. Natakot ako ng sobra dahil ayokong mawala ulit si Ray. Nag-aantay lang ako. Ilang beses kong binantayan si Ray sa ospital. Hanggang sa habang nasa hallway ako at nakaupo ay may biglang umupo sa tabi ko. Si Marvin. Hindi ka na natutulog ano? Napatawa ako ng mahina sa tanong niya. Halata ba? Namamaga na kasi ang mata mo eh. At umiiyak ka para sa kanya. Hindi yun tanong, kaya hindi na ako nagsinungaling. Oo. Tumango lang siya, walang galit, walang selos. At dun ko mas na-realize kung gaano talaga kabait si Marvin. Sorry, sabi ko. Bakit ka nagsusorry? Kasi feeling ko unfair ako sa'yo. Jem. Huminga siya ng malalim. Minsan may mga taong mahal natin kahit gaano tayo nasasaktan. Kahit hindi natin gusto, sila pa rin yung mahal natin. Ngumiti lang siya ng mapait nung tiningnan ko siya, Mama Mia. Alam kong hindi mo ako kailanman mamahalin tulad ng pagmamahal mo kay Ray. Marv, it's okay, Jem. At least once in my life, minahal kita ng totoo. Parang nadurog ang puso ko para sa kanya, Mama Mia. Kasi alam kong nasasaktan siya, pero pinipili pa rin niyang intindihin ako. Thank you. Tumayo siya at marahang ginulo ang buhok ko. Basta maging masaya ka lang. Masaya na rin ako. Pagkatapos nun ay unti-unti siyang tumayo habang ako tahimik na umiiyak. Kasi minsan, hindi sapat na mabait ang isang tao para siya nang piliin ng puso mo. Lumipas ang ilang araw. Hanggang sa nagising na si Ray, Mama Mia. Maputla, payat, maraming sugat pa rin ang kanyang katawan. Pero nung makita niya ako ay ngumiti siya. Yung ngiti na 4 na taon ko nang pilit na kinakalimutan. Langga, tuluyan na akong napaiyak. Bakit mo ginawa yun? Disgrasya lang. Umupo ako sa tabi niya habang nanginginig at ilang segundo kaming umiiyak lang pareho.
Kala ko hindi na kita makikita, sabi niya habang humawak sa kamay ko. Sorry. Pagod na ako sa sorry mo, Ray. Ngumiti siya ng mahina habang naiiyak. Ako rin. Tahimik kaming natawa pareho habang umiiyak at sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ay parang bumalik kami sa dating kami. Hindi na yung kami na punong-puno ng sakit kundi yung dalawang taong totoong nagmamahalan. Langga? Tawag niya. Ano yun? Mahal pa ba kita? Napatawa ako habang umiiyak. Bobo, ikaw dapat ang may alam sa sagot na yan eh. Ngumiti siya. Mahal na mahal pa rin kita. Napapikit ako sa sarili ko at dun ko inamin na kahit anong pilit kong lumayo ay mahal ko pa rin talaga siya. Galit pa rin ako sa'yo, sabi ko. Oo, hindi mawawala ang sakit sa puso ko. Oo, at hindi mababalik nun ang anak natin. Tumulo ulit ang luha niya. Oo. Pero, ayoko nang magsayang pa tayo ng panahon. Mahina akong sabi. At dun siya tuluyang napaiyak. At mahigpit niyang hinawakan ng kamay ko. Sure ka? Hindi madaling kalimutan ng lahat, Ray. At hindi ako bumabalik sa'yo dahil nakalimutan ko na lahat. Kundi dahil ayoko nang mabuhay ng puro na lang galit ang nasa dibdib ko. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay hindi naging madali ang lahat. Hindi parang pelikula na isang sorry lang okay na ulit. Hindi. May mga gabing umiiyak pa rin ako. May mga araw na bumabalik pa rin yung matinding trauma ko. May mga pagkakataon na natatakot akong magtiwala ulit. Pero hindi bumibitaw si Ray. Araw-araw niya akong piniling mahalin ng tama. Araw-araw niya akong pinipiling suyuin kahit galit na galit ako. At araw-araw, unti-unti ko ring piniling maghilom. Makalipas ang 2 taon ay muli akong nabuntis. At sa buong 9 na buwan, halos hindi ako pinabayaan ni Ray. Lahat ng check-up kasama ko siya. Lahat ng cravings ko sinusunod niya. Lahat ng takot ko inaako niya. At nung araw na pinanganak ko ang anak namin, hindi ko nakakalimutan kung paano umiyak si Ray habang hawak-hawak niya yung baby. Kamukha mo. Natatawa akong umiiyak. At least hindi mukhang unggoy, sabi ko. Gwapo kaya ako? Ilusyonado. Pareho kaming natawa habang umiiyak. At habang yakap-yakap namin ang anak namin ay tahimik akong napatingin sa taas. Thank you Lord ako. Kasi matapos lahat ng sakit, lahat ng pagkawala, lahat ng gabi ng pag-iyak, dumating din pala yung araw na magiging okay rin ako. At yung araw na yun ay yung araw na pinanganak ko ang anak ko. At siguro Mama Mia, hindi man naging perfect love story ang sa amin ni Ray. Pero kami yung patunay na minsan, may mga pusong kahit ilang beses masira kapag tunay na nagmamahalan, nakakahanap pa rin ng paraan para muling mabuo. Maraming salamat po Mama Mia at nawa po ay mapatawad ninyo ako sa sobrang haba ng kwento ko. Nagmamahal, Gemily. Grabe namang pagmamahal ito, Gemily! O diba, ang ganda ng ending. Pero galit pa rin talaga ako kay Mitch. May mga tao talagang ganun mapababae man o lalaki, may mga tao talagang parang para sa kanilang kapakanan, handa silang manakit ng iba, handa silang sumira ng relasyon, at syempre pagmamahalan ng iba. At isa din sa lesson learned dito,
Bukod sa lagi na lang silang nasa ospital, grabe naman to kwentong to, lagi na lang nauospital, yung mayaman na yung mga ospital sa kanila, charot. Ang may isang, kumbaga, lesson dito sa kwentong to, kapag may invitation galing sa ex mo, galing sa pamilya ng ex mo, o kahit sa taong alam mong may gusto sa'yo, o kahit sa sinong taong alam mong may history kayo, wag na wag mong pauunlakan, please lang. Dahil nakakasira ng buhay yan. At kapag pinaunlakan mo, siguraduhin mong kasama mo yung bago mo, ganun. 'Di ba? Para mapamukha mo sa kanila na, iba na ang mahal ko ngayon. 'Di ba? Kasi feeling ko, tingin ni Mitch noon, parang may damdamin pa rin sa kanya si Ray. Kasi nga, pumunta pa rin sa invitation ng papa niya, wag na wag niyo akong bibigyan ng crap na trash na dahilan na, kasi naman kami lang naman yung naghiwalay. Naging close naman ako sa pamilya niya. Don't give me that piece of, okay? Kasi kapag tapos na kayo, tapusin mo na rin ang relasyon mo, maging sa pamilya niya, bilang respeto sa bago mo at respeto sa magiging bago niya. Ganun yun. Okay? Pero kung talagang tao kang walang pinagkatandaan na ayan, magiging immature ka, ayan mangyayari sa'yo. Not unless, mahal mo pa rin talaga yung ex mo. Pero kung hindi na, kung wala ka ng connection doon, wag na, 'di ba? Para wag nang masira ang mga O, yun ang leksyon na nakuha natin dito sa kwentong to, ha? Anyways, maraming salamat, Gemily, dahil napakahaba man ang iyong kwento, nasatisfy naman ang mga emotions namin. Hello muna ako sa ating mga suking tagapakinig, ang ating mga members. Maraming salamat, Freaky, Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abes, Macdax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Giana Shane, Christina Aure, Abdullah Wahab, Jasmine Magbanwa, Rosel Mac Dolor, at kay Alpha Garcia. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at pakikinig at pagsuporta dito sa ating program. At syempre, hello din ako sa ating mga suki na mga subscribers. Kay Ernesto Lapaz, Lynn Gausin, Grace Sarmiento, Virginia Pascual, maraming salamat, Richel Villapane, Charlene Baclohan, Maricel Mina, Vel Sison, maraming salamat, Ruby Ramos, Alcura Ukit, Carl, hi sa'yo, Laarni Lacondazo, at sa lahat ng ating mga tagapakinig, maraming salamat po. Please share and like this video dahil alam ko na magugustuhan naman ito ng inyong pag-sharean, diba? Thank you ulit. Ako pong muli si Mama Mia. At kung meron kayong sariling kwento ng inyong buhay, please do like and share that video. Charot video? That kwento. Please do share that kwento to us. Ano ba? Sorry, medyo gutom na Ayan po ang ating email address sa baba na pwede niyong padalhan ng inyong mga kwento. Mama Mia sa cdo0317@gmail.com. Ingat po kayo palagi and stay in love, stay happy, stay healthy. Bye! Love you!